may mga empleyado yan na sabat sa pagpapalabas niyan. At yan ang aming pinahahanap sa NBI ngayon. Sa kapagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan, at tabisto umano ni Secretary Boyeng Rimulya itong fake na memorandum na nag-uutos ng transfer ng 12 high-end match profiles mula sa Sabrayan Prison and Penal Farm at posible umano na tauhan ng DOJ o ng Bucor ang may kagagawan nito. Ops, mga kababayan po natin, mukhang may nagtatraidor na dito sa hanay o sa mga tauhan ni Secretary Boyeng Rimulya. Posibleng mataas ito ng opisyal. Kasi hindi basta-basta ito, mga kababayan po natin. Itong 12 high-end match profiles, ayon sa background na sinasabi ni Secretary Boyeng Rimulya, ay dati umano na nakakulong sa facility ng military. At ang sabi sa memorandum, sila umano ay mga witness sa kaso nga ni Secretary o dating Secretary Laila De Lima. So mukhang may connection ito, mga kababayan po natin. Sino kaya? At mukhang malakas ang pangamoy ni Katapang dahil actually siya yung nakabisto nito eh. At ibinigay niya umano kay Boyeng Rimulya para i-verify itong documents na ito. So hindi kaya ito ay gawa-gawa lamang para mabawi nila yung kapalpakan na nangyari dito sa loob ng bilibid at posibleng may bago silang achievement, mga kababayan po natin. So alamin po natin sa presscon ni Secretary Boyeng Rimulya. Random order kasi number tsaka date, yan yung ginamit nila, no? Pati iba yung date, hindi. Iba na yung date, no? Iba na yung date. Pero memorandum order tsaka yung font, iba na. Possible po ba na nangyari na rin po ito? Ginawa na rin po ito dati? Posible yan, na nangyayari yan. Posible yan na may gumawa na yan dati. Kaya nga ito, talagang alert lang talaga. Ngayon kasi ang intelligence natin sa ang ating pagpapatakbo ng Bucor ay mas up close. At naglagay tayo ng iba pa mga assets na intelligence na talagang naaasahan para alamin ang mga nasa isip ng mga tao o kaya mga pinaplano. Sir, gaano kataas? Mukhang masyadong magaling umano yung intelligence ni Secretary Boyeng Rimulya dahil nababasa ang plano at isip ng mga tao. So kakaiba rin ito, mga kababayan natin. Tingnan natin ang mga posible pong involved dito. Merong yan, ang tingin namin dyan, merong ding may mga empleyado yan na sabat sa pagpapalabas niyan. At yan ang aming pinahahanap sa NBI ngayon. At hahanapin natin talaga. Siyempre, matagal silang nawala. Halos 2 taon yata silang nawala dyan. Sila nakakulong sa military facility. At nung sila nakakulong sa military facility, mukhang masaya sila rin. Kasi nakahanap sila ng paraan na magtagal doon. At kahit na sinikap namin na ibalik sila na mas maaga, ay tila nagkaroon ng resistance doon mismo sa military facility na sumunod po sa mga request namin na ibalik na sila. Kaya mukhang marami silang naging kaibigan doon kung saan naging komportable ang kanilang buhay. At nung dumating muli sila sa Bucor, ay hindi na pareho ang papel nila sa dati. Siyempre, may mga pagbabago yan. Pag nawala ka, may vacuum, may iba nang take over sa iyong pwesto sa pecking order o sa leadership ladder na kung saan yung siga, hindi na siga masyado pagbalik kasi nasa likod na siya ng pila. Yun po, nag-a-adjust sila at siguro, minabuti nilang kung gusto nila ay makabalik sila sa dati nilang mga pwesto at alam nyo naman, basta ganyan ang mangyayari, gulo yan. Meron mag-displace at meron mag-replace. Kaya yan po yung iniwasan natin sapagkat nakaramdam na kami na meron po magiging pagkilos na gagawa ng gulo. At yun nga, nagkaroon na ng riot doon. Meron ng tumakas, nagkaroon ng riot. Kaya ito yung mga bagay na iniiwasan natin. Kaya hanggang ngayon, pinabantayan natin ang kanilang behavior. Actually, hindi naman mangyayari itong gulo, yung mga pagtatakas at pagpapasok ng mga kontrabando at kung ano-ano pang iskandalo dyan sa bilibid. Kung itong si Katapang ay talagang matapang at sana itong umano'y si Angie Bautista ay hindi gumawa ng paraan para lumago ang kanyang mga negosyo dyan sa loob ng bilibid.
Dahil tandaan natin mga kababayan, ang pagtakas ni Kataruha dito sa loob ng Bilibid ay posibleng may kasabwat din na empleyado nitong Bilibid or Bucor kung bakit ito nakalabas na walang kahirap-hirap, walang kagalos-galos. Samantala, yung iba umanong tumakas dyan ay hindi nga nakalabas ng buhay. At ang iba naman ay hindi tumagal sa labas, ay natapos agad ang kanilang buhay. Samantala si Kataruha ay matagal pa na naggala-gala, so posibleng may mission nga ito sa labas. At dahil dyan, sa mahinang pamamahala nitong Bucor Director, na pilit lamang na ipinasok dyan mga kababayan po natin nung ginawa nila ng paraan na mapatalsik itong si General Bantag. So kung nakikita natin ngayon, mukhang may nagtatrabaho din kung hindi nila ito planted, kung itong mga gumagawa ng fake na memorandum mga kababayan po natin ay gustong sirain itong si Katapang at si Remulla. So posible mga kababayan po natin, ito na yung karma para sa dalawa. So may gumagawa din ng paraan na sila rin ay mapapatalsik. Parang yung ginawa nila kay Bantag. So ngayon parang bumabalik na sa kanila mga kababayan po natin. Kasi marami ng issue na lumalabas ngayon na talagang nasisira nga itong si Katapang at si Remulla dahil sa sunod-sunod na kapalpakan na nangyayari dyan sa loob ng Bilibid. So itong additional naman, itong fake memorandum umano, seducing high-image profiles. Kung yung mga high-image profiles ay nililipat mula sa Bilibid papunta sa ilang penal farm na sakop ng Bucor, bakit magdadagdag ng 12 na high-image profiles dito sa loob? So yan ay napakalaking question mga kababayan po natin. At sino kaya ang may kagagawan? So titingnan natin kung kayang makilala, kayang mabisto ni Katapang at ni Remulla itong sinasabi nilang gumagawa ng fake memorandum na posibleng nasa Bucor o posibleng nasa Department of Justice. Kasi pati nga yung kubol, ay inalis na natin yung mga kubol na nakita nyo naman yun. Mahigit 2,000 kubol ang aming tinanggal doon. At ito yung mga kubol na pinagpipitagan ng araw na tinanggal na raw ang kubol sa yung kubol na yan, actually wala na yan nung kapanahonan ni General Bantag So, alam mo naman talaga, Secretary Boyeng Remulla, na yung kubol ay umusbong yan, lumago yan dyan sa loob ng Bilibid dahil sa pamahala ni Angie Bautista at ni Katapang. So, kay Bantag, ubos na yan, wala na yan. Ngunit ang katotohanan, ito mula sa labas, doon sa empty lot na sa pagitan ng mga building, ay pinasok nila sa loob ng mga building ng kubol. At ngayon, kaya naman ito tinansag namin kung aming pina-inspeksyon kung bakit masikip na. Ang lahat, wala nang sumikip at wala nang tutulugan mga bagong dating. Yung pala, meron pala mga hari na mas malalaking espasyo kaysa sa mga ibang hindi nag-ahari. Kaya yung mga bagong dating wala nang tutulugan. Kaya yun, ito'y tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtingin kung paano natin aayusin ang sistema natin sa bilangguan, sa ating prisons. Kapagkat malaki, dapat isaayos natin yan. Kaya nga ngayong budget season, ito'y pinamamalas namin sa Kongreso kung gaano kahalaga na magkaroon tayo ng regional jails para magkaroon ng katotohanan, ng kasabihan na ito po ay Bureau of Corrections na isa din silang ihanda muli upang makabalik sa lipunan at hindi sila parusahan pa ng sobra-sobra sapagkat ang standard of living man at yung sometimes inhumane living conditions. So ngayon mga kababayan po natin ay humihingi nga ng karagdagang budget itong si Secretary Boyeng Remulla para masiayos umano itong Bilibid. Samantala may plano naman sila na buburahin nga ito sa mapa pagdating ng 2028. So bakit pa nila kailangang i-upgrade? Bakit hindi sila mag-focus doon sa mga bagong pasilidad o itong mga bagong penal farm na gusto nilang paglipatan nitong mga PDL. So, dapat doon na lang sila magpaganda, doon na lang sila mag-focus kung anong kailangan. Kung yung plano pala nila ay tatanggalin din naman pala ang New Bilibid Prison dito sa Muntinlupa. So, ngayon mga kababayan po natin, humihingi din umano ng tulong itong Secretary Boyeng Remulla sa NBI para malaman at ngayon talagang minamadali niya ng umano na malaman kung sino nga ba ang may kagawa nitong fake memorandum at piniki pa ang kanyang perma. So napakagaling din itong gumaya ng kanyang perma
itong nagpakalat nitong fake memorandum. So posibleng may katungkulan din yan sa ating gobyerno. Kung hindi ito nasa Bucor, kung hindi ito nasa Department of Justice, posibleng isa sa mataas na katungkulan sa ating gobyerno na hawak niya nga itong mga 12 na high-end profiles. So posibleng may negosyo silang niluluto diyan, mga kababayan po natin. Kaya gusto nilang makabalik diyan sa loob ng Philippines. So ibig sabihin talamak pa rin talaga yung mga maling gawain. Siyempre hindi mahihirapan siya makontrol, lalo na itong si Katapang ay medyo may kahinaan nga. Yan mismo ay nakita ng ating mga senador at ng ating mga congressman. Ngunit mukhang walang maipapalit. Walang matapang pa ba na ipapalit diyan kay Katapang, kasi hanggang ngayon siya pa rin ang nakaupo dito. Although sinibak na ang kanyang mga tauhan, nag-hire ng mga bago, pero mayroon pa rin talaga umanong mga tauhan niya na hindi sumusunod sa kanya. So simple lang yan Kung hindi sumusunod sa iyo ang iyong tauhan, so ibig sabihin, ikaw na Bucor Director, General Katapang ang may problema dyan. So ano kaya ang magiging solusyon ni Secretary Boying Remulla, at mukhang bumabalik na ang lakas ni Secretary Boying Remulla, mga kababayan po natin. So nagbigay din siya ng update patungkol kay Teves. So yan po yung ating susunod na i-upload, mga kababayan po natin. Maraming salamat.